Tinipon ngayon ni Vladimir Putin ang lihim na pulong tungkol sa nuklear habang pinupuri si Donald Trump. Muling naglalaro si Putin sa panlabas at panloob na larangan. Sa isang banda, pinupuri niya ang Amerikanong presidente na si Donald Trump at inilalarawan ang liwanag sa dulo ng lagusan pagdating sa relasyon sa Estados Unidos habang kumikindat sa posibilidad ng mga magkatuwang na proyekto sa Arctic at maging sa Alaska. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng kagawaran ng ugnayang panlabas, naglalagay siya ng mga hangganan sa posibilidad ng pakikipagkita kay Zelensky. Hindi pa handa ang agenda, kaya ibig sabihin walang magiging pag-uusap ang mga lider. Kasabay nito, sa Sarov, hayagang sinusuportahan ng presidente ng Rusya ang lahat ng ito gamit ang nukleyar na balangkas. Ang industriya ng atom ay susi sa kakayahang depensahan at soberanya ng Rusya ayon kay Putin. Sa Sarov, nagdaos si Putin ng biglaang pagpupulong matapos muling pumalya ang paglulunsad ng Burevestnik missile. Kaya't himayin natin ng analitikal ang pinakahuling pahayag ni Putin at kung paano tumutugon dito ang Washington. Mahalaga ring suriin natin ang kabuuang larawan ng mga hangarin. Paano ito akma sa estratehiya ng Kremlin? Bakit sinasabi ni Lavrov na walang magiging negosasyon kay Zelensky, walang magiging kapayapaan sa Ukraine at iba pa? Naglalagay siya ng kakaibang kondisyon sa kasunduang pangkapayapaan, kaya naiinis si Donald Trump. Pinupuri ni Putin si Trump at sinabing handa silang pumirma ng ilang kontrata kasama ang mga Amerikano. Magnegosyo, paunlarin ang Arctic at kahit magmina ng mga yamang mineral sa Alaska. Makikita ninyo, lumalabas si Trump sa press conference. Nagyayabang ng litrato kasama si Putin at sinasabing maganda ang kuha ni Putin. Hindi masyado ako pero si Putin, ang ganda ng itsura niya. Ayan, kung ano ang ibig sabihin nito at anong laro ang nilalaro ngayon ni Vladimir Putin. Pag-uusapan natin iyan sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay Agosto 23 sa kalendaryo. Bago magsimula, pakisubscribe sa channel na ito, pindutin ang like, magkomento at sumali sa Telegram channel ko na Pechi News. Nasa description ng video ang link nito. Kaya, si Vladimir Putin ay bumisita kamakailan sa Russian Starov na siyang sentro ng industriya ng nukleyar ng Russia at tinatawag ding pinagmulan ng unang Soviet atomic bomb. At doon siya nagsagawa ng isang lihim na pagpupulong na wala sa kanyang opisyal na schedule. Ayon sa datos ng Russian propaganda, sa pagpupulong ay tinalakay ang pagsubok ng misil na may nuclear engine na Burevestnik na inianunsyo ni Putin noong 2018. Tinalakay kung posible bang mailagay ang Burevestnik sa serbisyo ng militar sa 2025. Ang lihim na pagpupulong ni Putin ay naganap ilang araw matapos ang nakatakdang pagsubok ng Burevestnik missile sa isla ng Novaya Zemlya. Nagbabala ang mga eksperto sa nuclear na armas base sa satellite images. Ang mga pagsubok ay nakatakdang gawin mula Agosto 9 hanggang 22. Sa panahong ito, naglabas ang Russia ng ilang abiso para sa mga piloto na iwasan ang lugar ng Novaya Zemlya. Pero malinaw na nabigo ang pagsubok dahil ayon sa datos ng mga European intelligence, sa Novaya Zemlya ay nag-iimpake na ng mga gamit, ibig sabihin wala nang bagong pagsubok na nakatakda sa ngayon. Paalala, ang Burevestnik na planong gawing missile na may walang hanggang saklaw ay sinubukang ilunsad ng kanluraning intelligence nang hindi bababa sa 13 ulit. Dalawa lang sa mga pagtatangka ang bahagyang nagtagumpay at ang isa ay nauwi sa trahedya. Paalala, noong 2019 bumagsak ang Burevestnik sa dagat Barents. Sa retrieval mission, nagkaroon ng pagsabog na pumatay sa 7 katao kabilang ang mga sayentipiko mula sa nuclear center sa Sarve. Ang ulap ng radyasyon na dulot ng insidente ay tumakip sa Severodvinsk at umabot pa sa mga bansa sa Scandinavia. Sa gitna ng mga pangyayari, sunod-sunod na malalakas na pahayag ang inilabas ni Putin. Sa pagpupulong ng mga nuclear scientists sa Sarv, nagbigay si Putin ng bihirang mainit na pambungad tungkol sa Estados Unidos. Eksaktong sinabi niya, simula nang maupo si Pangulong Trump, sa tingin ko may liwanag na sa dulo ng lagusan, sa wakas ay lumitaw na. Ibig sabihin, walang bansang hindi kaibigan ang Russia, kundi mga rehimen lang at kay Trump may tsansang gumanda ang ugnayan ng Estados Unidos at Russia. Pagkatapos, sinimulan ni Putin gawing lehitimo ang Alaska track ng negosasyon. Si Putin, sa parehong bahagi, ay mabilis na lumipat sa pagiging praktikal at sinabi niyang nasa napakababang antas ang relasyon pero makabuluhan ang naging pagpupulong at nagpapatuloy pa rin ang mga kontak.
Ngayon, ang Kremlin ay gumagawa ng tulay mula personal na kimika papunta sa mga gawain ng kumpanya at ministeryo. Hindi aksidenteng lumitaw dito ang usapin ng enerhiya. Sinabi ni Putin na pinag-uusapan nila ng mga Amerikanong kasosyo ang posibilidad ng pagtutulungan, hindi lang sa Arctic kundi pati sa Alaska. At ngayon, isinulat na ng Reuters na maaaring ituon ang kooperasyon sa mga Amerikano sa kumpanyang Ruso na Novotech. Ibig sabihin, sinusubukan ni Putin na ipakita sa lahat ng paraan na kahit na nabigo ang mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan sa Ukraine, ipipilit pa rin niya ang usapin ng mga proyektong pang-ekonomiya kasama si Donald Trump. Bakit ito mahalaga? Tinitingnan ng Russia ang Arctic bilang perpektong lugar para sa normalisasyon ng hindi sumusuko. Karaniwang paksa ang atomikong fleet ng icebreaker, liquefied natural gas, heolohiya ng continental shelf, at infrastruktura ng Northern Sea Route. Noong mga nakaraang taon, ang Kremlin na nagpapaalala tungkol sa nag-iisang atomikong fleet ng icebreaker sa mundo ng Russia ay sinubukan ng ibenta ang Arctic bilang isang supra-political na kaso. May politika, digmaan ng Russia laban sa Ukraine at may mas mataas pa rito. Kaya't magtrabaho tayo doon mula sa ganoong kataas na mga posisyon. Hindi naman ibig sabihin na pinapahinto ni Trump lahat dahil lang nabigo ang negosasyon sa Ukraine. Sa kasamaang palad. Paalala, kahapon si Trump ay nagkomento tungkol sa World Cup 2026 sa football, nagpakita ng litrato kasama si Putin at sinabing gusto niyang dumalo sa World Cup sa Amerika. Ang tinutukoy ay si Putin. Para sa mga nanonood sa Russia, larawan ito ng pagbabalik sa club. Sa labas naman, pagsubok ng reaksyon. Gagawin kaya ng Estados Unidos ang ilang mga formal na kilos kung wala namang kasabay na kasunduan tungkol sa Ukraine? Ipinapahiwatig ni Trump na handa siyang gawin iyon. Sinubukan ipakita ni Putin na hindi mga Ruso ang may kasalanan sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa kanya, hindi sinimulan ng Russia ang digmaan sa Ukraine at ginagawa nila ang lahat para ito'y matapos. Sa kanluran, gumagana ang propaganda, hinihugasang utak at sinasabing tayo ang nagpasimula ng digmaan. Nakakalimutan nilang sila ang nagpasimula ng digmaan nang gamitin ang tangke at eroplano laban sa mga sibilyan ng Donbas. Doon nagsimula ang laban. Ay, siguro hindi ko nababalikan pa ang kasaysayan dahil wala namang saysay. Alam na ng mga nakakaintindi ang lahat ng nangyari. Yung hindi pa rin nakakaintindi, malamang ay hindi na nila maiintindihan kailanman. Sinabi rin ni Sergey Lavrov ng Russian Ministry of Foreign Affairs na walang inihahandang pagpupulong kina Putin at Zelensky at isa lang daw itong laro. Kung ano-ano lang ang sinasabi ni Putin ukol sa relasyong United States habang si Lavrov ay agad tinatapos ang usapan sa negosasyon sa Ukraine. At ito na nga ang mismong patibong na ilang buwan ko nang sinasabi. Sinusubukan ng Kremlin na paghiwalayin ang dalawang usaping ito. Kasabay nito, binigyang diin ni Putin ang sektor ng Atom, Formula Pro, bilang maaasahang panangga at susi sa depensa ng bansa. Ito ay mensahe para sa panloob na tagapakinig. Parang sinasabi nila, pwede nating ayusin ang relasyon sa mga Amerikano dahil sa lakas nating nuklear. Simple lang ang ibig sabihin. Habang sa panlabas na usapin, may pahayag na may liwanag sa dulo ng lagusan pagdating sa pag-aayos ng relasyon sa mga Amerikano. May usapan tungkol sa meeting sa Alaska. Ipinapakita sa mga tagapakinig na hindi nagbago ang nuklear estratehiya. Maayos ang sandata, nagmomodernisa ang industriya at natatakot pa rin sa atin ang lahat. Ito ay mensahe para sa sarili nilang mga tao na walang kasunduan, puro pragmatismo lang kung saan may pakinabang. Sa huli, tatalakayin natin ang pinakamahalaga at pinakamapanganib. Paano nabubuo ang lahat ng ito sa estratehiya ng Kremlin? Panoorin ninyo, unang hakbang. Tahasang nilalamig ng Kremlin ang mahahalagang issue tulad ng negosasyon sa Ukraine. Sa panahong ito, nagpapahayag si Putin ng mapayapa tungkol sa Estados Unidos at mga proyektong may benepisyo para sa Kremlin at posibleng pagbuti ng relasyon. Nagbibigay ito ng larawan ng pagtatapos ng alitan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Ruso nang walang kompromiso tungkol sa Ukraine. Magkaibang landas daw iyon. Sa ikalawang hakbang, sinusubukan ng Kremlin hikayatin ang Amerikanong korporasyon na makipag-usap na para bang walang parusa. Tanggalin natin ang ilan sa mga parusa at magpatuloy sa normal na negosyo. Mas nauuna ang usapan tungkol sa yaman kaysa sa politika. Kung ang mga business case sa Arctic sa Alaska ay maging konkreto, may bahagi ng elite sa Washington na magsasabing,
Baka panahon na para muling pag-isipan ang mga parusa laban sa Rusya. Baka pwede muna nating isantabi ang usapin tungkol sa Ukraine. Dahil dito, may malalaking pera at business project na lilitaw. Ikatlong hakbang na ito. Sa loob ng kanilang sariling audience, ibinebenta ng Kremlin ang atomic optimism bilang isang haligi ng lakas para kahit anong pagbuti ng relasyon sa kanluran ay hindi magmukhang pagsuko. Ang mga Ruso ay iisipin na si Putin ang nagdidikta ng lahat at natatakot sa kanya, kaya sumusunod ang iba. Nandiyan ang bitag, ilang buwan ko na rin itong binabanggit. Iiwan ko rito ang 3 tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Itutuloy!